Musika, sell. Kung sipag, tiyaga, at dedikasyon ng puhunan, si Divina na siguro ang may pinakamalaking puhunan sa lahat. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya, sales lady sa isang butik, at rake pa sa mga break time. Walang pagkakataon na ipinagpapalit niya ang pagkakataon para sa kanilang kabuhayan. Walang sawang ginagawa ni Divina ang lahat ng bagay na kaya niyang gawin, sa hirap, sa pagod, at sa kahit anong pagsubok. Lahat ng ito para sa kanyang pamilya, para sa kanilang magandang bukas. Isang araw, habang abala siya sa pagtatrabaho sa butik, isang matandang lalaki na mukhang palaboy ang dumaan sa harap ng tindahan. Walang kaalam-alam si Divina na ang matandang iyon ay may malaking papel sa kanyang buhay. Agad siyang tinawanan at itinaboy ng mga kasamahan ni Divina. Ngunit siya, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol ang matandang iyon. Pinili niyang ipakita ang kabutihan at malasakit sa isang tao na iniiwasan ng iba. Hindi niya alam na ang matandang tinulungan niya ay hindi isang ordinaryong palaboy kundi ang mismong may-ari ng buong shopping mall. Isa siyang matagumpay na negosyante na nagpasya lamang magtago at magpanggap bilang isang pulubi upang makita ang mga tao sa tunay nilang pagkatao. Dahil sa ipinakita niyang kabutihang loob at malasakit, hindi lang siya na-promote sa trabaho kundi nakapasok din siya sa isang hindi pangkaraniwang kasunduan. Ibinigay ng matanda ang isang napaka-importanteng alok. Para makuha ng apo niyang si Ricardo ang mana, kinakailangan niyang magpakasal dito. At sa mata ng matanda, tanging si Divina lamang ang nakikita niyang karapat-dapat na pakasalan ng kanyang apo. Bagamat parehong tumanggi si Divina at Ricardo sa alok, dahil wala silang nararamdaman sa isa't isa, inisip ng matanda na dumaan sila sa isang challenge. Kailangan nilang magsama sa isang bahay sa loob ng isang linggo upang malaman kung magbabago ang kanilang isip. Papayag kaya sila sa pagsubok na iyon? Magkakaroon kaya sila ng nararamdaman sa isa't isa sa loob lamang ng maikling panahon? Musika, puto, kinta, bibingka, suman. Bili na kayo, murang-mura lang. Sigaw ni Divina, pagkalabas niya mula sa parking lot ng isang malaking shopping mall. Habang ang araw ay sumisikat ng mainit, hindi iyon alintana ni Divina. Sa kanyang mga kamay, bitbit niya ang isang malaking bag na puno ng kakanin. Laking pagpapahalaga niya sa bawat butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Inayos niya agad ang laman ng bag, inilagay ito sa tray na ginagamit niyang pang-display. Kakanin kayo dyan, bili na kayo, murang-mura lang, mabubusog pa kayo. Masigla niyang inaalok ang mga tao habang lumalapit sa mga dumadaan sa kanyang tindahan. Suot ang simpleng white blouse at itim na pants, uniforme niya sa butik kung saan siya nagtatrabaho. Kahit napagod mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho, ang sigla ni Divina ay hindi nawawala. Alam niyang ang bawat hakbang at bawat pagkilos ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Magkanong sasuman, iya, tanong ng isang matandang babae na dumaan sa harap ni Divina. Halata sa mukha ng matanda ang interes habang tinitingnan ng mga paninda ni Divina. PHP 5 po ang isa, Lola, pero kung 5 po ang bibilhin nyo, PHP 20 na lang po ang lahat, sagot ni Divina, nakangiti at umaasang bibili ito. Nako, murang-mura nga, ano? Oh, siya, sige, kunin ko na ang 10 piraso. Tugon ng matanda, masaya sa alok ni Divina. Wow, salamat po, Lola. Sigurado po akong magugustuhan niyo ito. Gawa po ito ng mama ko, sagot ni Divina. Habol ang kilig na dulot ng bawat positibong reaksyon mula sa mga customer. Mga kakanin mo nga, mukhang masarap. Sa tanda ko kasi, hindi na ako makapagluto ng ganito kaya bumibili na lang ako, nagkwento pa ang matanda, masaya na nakatagpo siya ng mga masarap na kakanin. Buti na lang pala, naabutan mo ako, Lola. Nako, kapag natikman mo po yan, babalik ka sa pagkabata mo sa sobrang sarap, sagot ni Divina na may kasamang tawa, pakiramdam niya ay siya na ang nagiging tagapaghatid ng ligaya at nostalgia sa bawat tao. Natawa naman ang matanda sa sinabi ni Divina. Napakasipag mo naman, iya. Kanina pa kita napapansin dito. Hindi ka ba nahihirapan? Ang init-init ng araw, tanong ng matanda, at halatang naantig siya sa tiyaga at sipag ni Divina. Medyo natigilan si Divina sa tanong na iyon, ngunit pinilit niyang ngumiti. Sanay na po ako, Lola. Kailangan ko po kasing magbenta para may dagdag na kita. Ako po kasi ang breadwinner ng pamilya namin.
Breadwinner. Ibig sabihin, ikaw ang nag-aalaga ng lahat ng responsibilidad sa pamilya nyo. Opo, Lola. Si tatay po kasi nabulag, at ang nanay ko po naman ay pilay. Meron po kasi siyang sakit kaya tinutulungan na lang niya ako sa pagluluto ng mga kakanin. Tapos dalawa rin po ang kapatid ko na nag-aaral pa. Hindi rin po kasi sapat ang kinikita ko bilang sales lady, kaya nagbebenta na lang ako ng kakanin tuwing break ko. Diyos ko po, ang hirap naman pala ng buhay mo, Iya. Tapos nagse-sales lady ka pa. Nakakatulog ka pa ba? Oo naman po, kailangan ko rin po kasing ingatan ang sarili ko. Bawal akong magkasakit, kundi baka magugutom ang pamilya ko, sagot ni Divina, na para bang nahirapan sa kanyang mga sinabi, ngunit nagpatuloy pa rin. Pero nakakabilib ka, Iya. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginagawa mo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob at huwag sisuko. Nakikita ka ng Diyos. Alam kong may plano siya para sa iyo. Maraming salamat po, Lola. Hinding-hindi po ako sisuko dahil gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko. At sana nga po, tama kayo na may plano si Lord para sa akin, nakangiti niyang sagot. Oo naman, Iya, magtiwala ka lang sa kanya. O siya, una na ako ha, para makarami ka pa ng benta. Nang makaalis ang matanda, napabuntong hininga si Divina habang tinitingnan ang matandang naglalakad. Pagkapalayo ng matanda at nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya, agad siyang napatingala sa langit. Namiss ko tuloy si Lola. Lola, kung naririnig mo ako, sana po. Lord, tungkol po sa plano niya sa akin. Baka po kasi nakalimutan niya ako. Ipaalala niyo lang po sa kanya, humiling si Divina, ngunit agad din niyang naisip na kailangan niyang magpatuloy. Oo nga pala, ang dami ko pang ibebenta. Kailangan kong mapaubos ang parking lot, umaasang may bibili pa, sabi ni Divina sa sarili. Lumapit siya sa ilang tao sa paligid, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi tumigil upang bilhin ang kanyang mga kakanin. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Maya-maya, tumingin siya sa relo at napansin niyang paubos na ang oras ng kanyang break. Sayang naman, hindi pa naubos. Hindi bale, ay lalako ko na lang tamamaya pag-uwi sa mga kapitbahay. Mabilis niyang isinilid sa loob ng bag ang natirang mga kakanin at dali-daling naglakad pabalik sa butik. Pagkarating niya sa staff room, nadatnan niya ang kasamahan niyang si Cecilia na kasalukuyang nagliligpit ng pinagkainan. Hi, Cecilia. Gusto mo bang bumili ng puto o bibingka? Gawatan ng mama ko. Masarap ta at mura lang. 15 ang bibingka, pero PHP 10 ko na lang ibebenta sa'yo, alok ni Divina habang inilalabas ang mga kakanin mula sa bag. Agad na sumimangot si Cecilia, ni hindi man lang ito tumingin kay Divina. Ayoko niyan, hindi ako kumakain ng ganyan, malamig na sagot ni Cecilia habang abala sa pagliligpit. Ah, ganun ba? Baka naman gusto mo para sa mga kapatid mo o baka may pamangkin ka? Tanong ni Divina, ngunit napabuntong hininga si Cecilia at nilinggan siya ng may iritasyon. Sinabi ko na, hindi ba? Ayoko nga, hindi ko kailangan ng ganong pagkain. Mas matutuwa pa ang mga kapatid ko kung kanding ibibigay ko sa kanila. Kaya dyan, at saka, pwede ba, tumigil ka na sa kakakalat mo dito sa butik? Hindi ka ba nahihiya? Ang chap ng dating sales lady tayo, hindi street vendor. Bahagyang namula si Divina sa narinig. Ramdam niya ang pagkapahiya sa bawat salita ni Cecilia, pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Pasensya na, Cecilia. Akala ko kasi baka gusto mo. Hindi na kita istorbuhin. Sorry, sagot ni Divina, at walang imik na iniwan siya ni Cecilia. Napakagatlabi na lang si Divina, pilit na tinatago ang lungkot at hiya na nararamdaman habang naglalakad pabalik sa kanyang pwesto. Hindi niya maiwasang mapaisip, simula nang dumating ako dito, ang sanggit niya talaga sa akin. May nagawa ba akong mali sa kanya? Umupo siya saglit at muling inayos ang kanyang mga paninda sa bag. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon, nanatiling matatag si Divina. Alam niyang ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili kundi para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Isang hapon, abala si Divina sa pag-aayos ng mga bagong dating na stocks ng bag sa butik. Matapos niyang ilagay ang huling bag sa display shelf, napansin niyang tahimik ang paligid, wala halos customer kaya't inabala na lang niya muli ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit sa stockroom. Maya-maya, biglang bumukas ang glass door ng butik at pumasok dito ang isang matandang lalaki. Hoy, Manong,
Ano pong ginagawa niyo rito? Naliligaw yata kayo, bungad ni Cecilia, habang natatawa. Ano kayang nangyayari doon? Sino kayong pinagtatawanan ng babaeng yun? Napahinto si Divina mula sa stockroom nang marinig iyon, dahil may sapat na lakas ng boses si Cecilia. Sige na, Manong, lumabas na po kayo rito. Halata namang wala ditong hinahanap nyo patuloy ni Cecilia, at mas lumakas pa ang pagtawa nito. Kaya hindi na nakatiis si Divina at lumabas na siya. Pagkalabas niya, tumambad sa kanya ang matandang lalaki. Nakatsinelas ito, may konting punit ang lumang damit, at may daladalang supot ng gulay. Napakunot noo si Divina kung bakit ganon ang pakikipag-usap ni Cecilia sa matanda, at lihim siyang napailing. Ayaw naman niyang makialam, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa matanda. Excuse me po, Manong, anong maitutulong namin sa inyo? Bati ni Divina magalang at may ngiti sa labi. Bakit mo pa tinatanong, Divina? Mukha namang naliligaw lang siya, Manong. Hindi po ito ukay-ukay ha. Nagkamali ho kayo ng pasok. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang sumingit si Cecilia, nakapamewang pa at may halong iritasyon ng boses. Ah, hindi naman, Iya. May titingnan lang sana ako rito. Pwede ba? Nahihiya, ngunit nakangiting tanong ng matanda. Manong, tingnan niyo muna ang sarili niyo sa salamin bago kayo pumasok sa ganitong lugar. Wala naman kayong pambili, hindi ba? Ang mamahal ng paninda rito, baka masayang lang ang oras namin sayo, patuloy na pambabalahura ni Cecilia. Napalingon si Divina kay Cecilia, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Cecilia, ano ka ba? Ang bastos mo naman. Bastos. Hindi Sinasabi ko lang ang totoo. Halata namang wala siyang pambili. Oh, baka nga hindi pa siya nakakakain, pumunta pa dito, tugon ni Cecilia, na hindi alintana ang nararamdaman ng iba. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Mariing sagot ni Divina, ang mga matay puno ng galit at pagtatanggol sa matanda. Pwede ba, may pambili man siya o wala, hindi dapat ganyan ang pakikipag-usap mo sa kanya, dagdag pa ni Divina, tinataas ang boses upang iparating ang kanyang hindi pagkakasundo sa ugali ni Cecilia. Hoy, Divina, huwag mo nga akong pagsalitaan dyan, baka nakalimutan mo, matagal na ako rito, tapos ikaw, bago-bago mo pa lang, at isa pa, mas matanda ako sa'yo, sigaw ni Cecilia, halos nagmamagaling sa kanyang posisyon. Ano naman kung mas matanda ka sa akin? Si Manong nga, mas matanda sa'yo, pero hindi mo ginagalang. Tapos gusto mo igalang kita, ganun ba? Sagot ni Divina, ang kanyang mga matay nagliliyab sa pagkabigla sa ugali ni Cecilia. Umayos ka nga, mas matanda ka nga sa akin, pero tumatanda ka ng paurong, mariing kontra ni Divina habang lumalapit sa matandang lalaki, ang mga labi nagpapakita ng magiliw ng ngiti. Pasensya na po kayo, Manong. Hindi po kasi siguro yan, napalaki ng tama. Ano po bang kailangan nyo? Tanong ni Divina, ang mga matay puno ng malasakit habang humihingi ng paumanhin sa matandang lalaki. Hahanap lang sana ako ng regalo para sa apo ko. Magbe-birthday kasi siya, sagot ng matanda, tumango-tango at ngumiti ng may pasasalamat kay Divina. Samantala, si Cecilia ay tahimik lang ngunit sa mga mata nito ay makikita ang hindi pagkagusto sa ginagawa ni Divina. Ay nalalaya ni Divina ang matanda habang naglalakad sa paligid ng butik. Si Cecilia naman, pilit na sumusunod, sinusubukang saktan ang kanilang kasamahan sa pamamagitan ng matatalinghagang salita. Ano ba naman kayo, Manong? Hindi nyo ba nakikitang puti ang dress? Sigaw ni Cecilia, hindi alintana na nandoon ang matanda at Divina. Hahawakan mo lang kapag nadumihan yan, syempre wala nang bibili. Mabuti kung babayaran mo, sigurado na naman akong. Pilit na iniiwasan ng matanda si Cecilia, ngunit ramdam ng matanda ang kabiguan sa tono ng boses nito. Cecilia, ang gaspak talaga ng ugali mo. Nawawala na talaga ako ng pasensya sa'yo. Pwede ba? Hayaan mong tumingin si Manong. Umalis ka na dito. Ako na ang baalang mag-asikaso sa kanya, mariing sabi ni Divina, ang mga matay matalim sa galit at hindi natatakot. Ngumiti si Divina sa matanda, sige na po, Manong. Huwag na po kayong maiyang tumingin-tingin, tsaka huwag nyo na lang pong pansinin ang maligo dyan sa paligid. Ano po bang hinahanap nyo para sa apo ninyo? O kaya, ano pong hilig niya? Dress sana ang hinahanap ko, Iya.
Yung magagamit niya sa school, mahilig siya doon. Sagot ng matanda, ang mga matay puno ng saya sa pag-asang matulungan siya ni Divina. Habang abala si Divina sa pagpapakita ng iba't ibang disenyo, hindi na naman maiwasan ni Cecilia ang magmaktol at magpahiwatig ng hindi magagandang bagay. Sayang ang oras mo dyan, Divina. Kita mo naman na wala yung pambili, hindi ba? Tapos magpapakahirap ka pang magpakita sa kanya ng mga dress na yan, bulong ni Cecilia na dinig ni Divina. Pero hindi tinigilan ni Divina ang matanda. Manong, ito po, bagong design at may kulay pink pang ribbon. Malambot din po at matibay. Sigurado pong magugustuhan ito ng apo ninyo. Maganda nga, iya. Magkano naman sa ganito? Tanong ng matanda, habang tinitingnan ng dress. Ito po, 2,999 ang presyo nito. Nagulat ang matanda, pero hindi ito nagreklamo. May mas mura pa ba dyan, iya? Hindi ko yata afford yan. Mabilis naman na natawa si Cecilia, si Gagarin kasi, onong babae na to. Sinabi ko nang walang pambili, pinipilit pa talaga ay entertain. Hindi pinansin ni Divina ang mga salitang iyon at tuloy pa rin ang pagtulong sa matanda. Meron naman po, Manong. Sandali lang po, hahanap ako ng mas mura, sabay tapik sa matanda, habang pinipilit maghanap ng mas abot kayang presyo. Ngunit bago pa siya maghanap, si Cecilia ay lumapit at halos hilahin ang matanda palayo. Manong, nasabi ko na sayo, hindi ba? Sayang lang ang oras mo rito kung wala kang pambili. Umalis ka na lang para hindi na rin masayang ang oras namin. May tiyanggi dyan sa malapit, doon kayo maghanap, sigaw ni Cecilia, hindi alintana ang nararamdaman ng matanda. Cecilia, ano bang ginagawa mo? Bakit mo siya tinataboy? Kita mo naman, naghahanap ng mura sa butik natin. Ano ta? Bargain store, sambat ni Divina. Pero mali ang ginagawa mo. Kung ita mo si Manong, parang hindi siya tao. Hindi mo ba alam ang 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 1? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Alam mo ba yun, ha? Si Cecilia ay nagulat, hindi makapagsalita, at pakiramdam ay napahiya sa tinuran ni Divina. Habang ang matanda ay humanga sa tapang ni Divina. Pinagsasabi mo dyan, huwag mo nga akong gamitan ng batas. Akala mo kinatalo mo yan, For sure, kinabisado mo lang naman yan, kontra ni Cecilia, ngunit nahulog ang kanyang tingin, nahulog sa hiya. Oo, kinabisa ko nga yun. Pero ako, alam ko ang pinapanto nun, Ikaw, alam mo ba kung ano yun? Ang ibig sabihin nun, ipinagbabawal sa batas natin ang anumang klase ng diskriminasyon at dapat tratuhin natin ang lahat ng may pantay na dignidad at respeto, kahit ano pa man ang estado nila sa buhay. Na siyang hindi mo ginawa, Cecilia. Dami mong sinasabi, Divina. Ikaw na nga ang iniintindi ko dito, Tapos ako pa ngayon ang nagmumukhang masama. Ayoko lang naman na magsayang ka ng oras sa matandang totoo, hindi pa rin nagpaawat si Cecilia. Dahil sa pagiging makatarungan ni Divina, napansin ng matandang lalaki ang tapang niya. Bigla na lang pumasok ang isang lalaki sa butik. Suot ito ng neatly pressed suit at may dignidad sa bawat hakbang. Laking gulat ni Cecilia nang tanungin siya ng lalaki. Miss, anong ginagawa mo sa matanda? Bakit mo siya hinihila? Si Cecilia ay napahinto at nagulat sa tanong ng lalaki. Mabilis na sinaman ng tingin ang binata. Ang oras sa mga customer, kahit anuman ang estado nila sa buhay. Wow, pabayad na ka rin, Divina. Feeling mo ang galing-galing mo talaga, ano? Ikaw na ang may award, ikaw na ang staff na nagtatanggol sa lahat ng pobreng customer, pang-aasar ni Cecilia, na may halong pagdududa at pang-uuyam. Cecilia, tama na. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi ko ginagawa ito para magpabida o makipagkompetensya sa'yo. Ginagawa ko ito dahil alam kong mali ang mga ginagawa mo, sagot ni Divina na may matinding determinasyon at tapang sa boses. Tama si Divina, apo. Ang totoo niyan, napakabuti niyang tao, kaya marami ang nagsasabi ng maganda tungkol sa kanya dito, singit ng matanda, na may ngiti sa kanyang mga labi. Nagningning ang galit sa mga mata ni Cecilia. At sino ka naman para sabihing mas mabuti siya? Diyos ka ba? Sarkastikong tanong ni Cecilia, na tila sinusubukang pahirapan ang matanda. Dahil dito,
Unti-unting lumapit si Ricardo kay Cecilia, na may malupit na ekspresyon sa mukha. Huwag mo ngang bastyusin si Lolo sa harap ko, kung hindi mo pa natatanong. Siya lang naman ang may-ari ng shopping mall na. Hindi natapos ni Ricardo ang kanyang pangungusap dahil sa shock na nangyari sa paligid. Nagulat sina Cecilia at Divina sa narinig nila. Halos hindi sila makapaniwala. Siyempre may-ari nito, tanong ni Cecilia, na puno ng pagtataka. Imposible, sagot niya, hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ni Ricardo. Para ba ang gusto niyang magpatawa? At sino namang nagsabi sa'yo, imposible yun? Tanong ni Cecilia, halatang hindi pa rin makapaniwala. Tama si Divina, sagot ni Ricardo, na halos nanlaki na ang mga mata sa pagkalito at galit. Siya si Gregorio Manalo, at uulitin ko, siya ang may-ari ng shopping mall na ito kung saan ka nagtatrabaho at kung saan mo siya hindi nirerespeto. Nagbigay ng isang mabagsik na tanong si Ricardo. Dapat na ba akong maniwala sa'yo dahil lang sinabi mo ang pangalan niya? Hindi ako madaling mauto. Habang si Cecilia ay nagmamatigas pa rin, inabot ni Ricardo ang cellphone niya at tinawagan ang security. Hello, security. Umakyat kayo rito sa boutique sa second floor, katapat ng guitar shop at katabi ng bookstore. May ipapadama lang akong bagay sa inyo. Nakaramdam ng kaba si Cecilia sa mga sandaling iyon. Ramdam niyang seryoso ang binata sa mga sinasabi niya. Sir Ricardo, sino po ba ang dadamputin namin? Tanong ng mga security. Matapos ang ilang saglit, dumating ang dalawang security na tinawagan ni Ricardo. Oh, ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Tanong ni Ricardo na tila nagsisilibing may galit sa kanyang mga mata. Hindi na nakapagsalita si Cecilia, tanging mga panginginig na lang ang naramdaman sa kanyang katawan. Teka lang po. Kung siya talagang may-ari nitong mall, bakit ganyan ang suot niya? Singit ni Divina, hindi na nakapagpigil at tinanong ang binata. Dahil dito, napalingon si Ricardo sa matanda. Oo nga naman, Lolo. Ano bang nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Ricardo, na tila naguguluhan sa itsura ng matanda. Gusto ko lang sana bumili ng regalo para sa pamangkin ko. Sinadya akong magbihis ng ganito para makita ko kung paano ako ituturing ng mga staff dito, sagot ng matanda na may pagpapakumbaba sa boses. At salamat, Divina, dahil kahit ganito ang itsura ko, hindi ka nag-atubiling tulungan ako at ipagtanggol. Ngumiti si Ricardo at tumingin kay Divina. Thank you, Miss Divina. Hindi lahat ng tao ay kayang magpakita ng respeto sa iba, at nakakahanga ang ginawa mo. Wala po yun, sir. Ginawa ko lang naman po ang tama, sagot ni Divina, habang bahagyang yumuyuko bilang paggalang. Sana mas marami pang tao ang maging kagaya mo, Iya, singit ng matanda bago siya ay nalalaya ni Ricardo palabas ng butik. Habang papalayo ang mga ito, napangiti si Divina. Sa kabila ng lahat ng nangyari, masaya siya na ginawa niyang tama, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang prinsipyo. Grabe ang kaganapan ngayon, hindi ko kinakaya ang lahat. Tapos mag-isa na lang ako dito. Sana may bago agad na papalit kay Cecilia, napaupo si Divina, iniisip ang mga nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang inakala nilang mahirap ay may-ari pala ng shopping mall na ito. Naisahan sila ng matanda, simula nang mangyari ang senaryo sa butik, hindi na maalis sa isipan ni Don Pablo ang kabaitan ni Divina. Minsan ay napapaisip siya kung paano na lang kung wala ang dala sa araw na iyon, malamang ay itinaboy siya ni Cecilia na tila wala siyang halaga. Pero dahil kay Divina, naramdaman niyang may mga tao pa ring marunong rumespekto at may mabubuting puso. Sa bawat pagkakataong bumibisita si Don Pablo sa mall, palagi niyang sinisikap na makita si Divina, ngunit hindi niya ito nilalapitan. Mas pinipili niyang magmasid mula sa malayo at sinisikap na hindi makita ng dalaga. Sa isang banda, gusto niyang makita kung ang kabaitan ni Divina ay hindi lamang panandalian kundi bahagi talaga ng kanyang pagkatao. Isang hapon, habang palabas si Don Pablo mula sa isang store sa tapat ng pinapasukan ni Divina, napalingon ang matanda sa direksyon niya at nasalayan niya ang dalaga na abala sa pag-aasikaso. Kagaya niyang matanda rin, tinulungan pa ni Divina ang matanda na buhatin ang pinamili nito, at halata sa mukha ni Divina na masaya siya sa ginagawa niya. Ibang klase talaga ang kabaitan ng dalagang ito. Ganito dapat ang mga taong pinagpapala sa buhay, gamulong ang matanda sa sarili. Maglalakad na sana ang matanda,
ngunit agad itong natigilan nang napadaan sa isang fast food chain. Napangiti siya at biglang pumasok sa loob para umorder. Pagkalabas ni Don Pablo, bitbit ang pinamili, nakita nito ang binatilyo na siguro'y nasa 15 na ang edad, na nakatayo sa may gilid ng escalator, tila naghihintay ng kasama. "Ay ho," tawag ni Don Pablo sa binatilyo. Nang lapitan niya ito, napaangat ang tingin ng binatilyo, nagtataka, ngunit agad namang sumagot. "Ano po yun? May kailangan po ba kayo?" Ngumiti si Don Pablo at inabot ang isang paper bag na hawak niya. "Pwede bang pakiabot ito sa babaeng yun?" Divina ang pangalan niya, itinuro niya ang dalaga na abala pa rin sa pag-aasikaso ng customer. Sinundan ng binata ang direksyon ng daliri ng matanda at natano ang dalaga. "Ah, siya po ba yung magandang ate?" "Sige po, anak niyo po ba yun?" Inabot ng binatang paper bag. "Oo, siya nga, hindi ko siya kaano-ano, pero gusto ko siya na maging anak-anakan," sagot ni Don Pablo. "Ganun po ba? O sige po, ibibigay ko ito sa kanya. Pasensya ka na Iho, medyo matanda na ako kaya nahihirapan na akong kumilos. At ito rin pala, sabay abot ng isang PHP 500, para naman ito sa'yo. Basta huwag mong sasabihin na ako ang nagpapabigay niyang pagkain, ha?" Nagpangiti ang binatilyo at hindi na nagtanong pa. "Oy, thank you po, Lolo. Ako na pong bahala dito." Pinagmasdan ni Don Pablo ang binatilyo habang naglalakad ito papunta kay Divina. Nakita niyang nagulat ang dalaga nang abutin nito ang paper bag, halatang hindi inaasahan ang biyayang dumating. "Talaga para sa akin to. Sinong nagpapabigay?" Usisa naman ni Divina, nagulat pa rin. "Hindi niya po sinabi yung pangalan niya eh. Basta, ibigay ko raw po sa'yo." "Divina, pangalan raw po ang pangalan mo eh," sagot ng binata. "Nasaan ba siya? Ano bang itsura niya?" Patuloy ni Divina sa pagtatanong, luminggalinga pa siya ng tingin sa labas. "Pasensya na po, ate. Ayaw niyo po kasing ipasabi." "Nangako rin po ako na hindi ko sasabihin," sagot ng binata. "Ganun ba? O sige, salamat dito ha. Gusto mo ba? Share tayo. Marami tanong ni Divina. "Hindi na po, ate. Busog na rin po ako." "Sige po, una na ako." Mabilis na tumakbo palabas ang binata. Pagkasabi nun, naiwan naman si Divina na nagtataka pa rin. Kanino kaya to galing? Kung sino man siya, maraming salamat sa kanya. Sakto, wala pa akong kain, kailangan magtipid eh. Kinabukasan, nakaupo si Don Pablo sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng mall, habang hinihintay ang kanyang driver. Mula sa bintana ng kotse, natanong niya si Divina na nagbebenta ng kakanin, bitbit ang malaking bag nito at may hawak na tray na puno ng puto, bibingka, kutsinta, suman, at kung ano-ano pang masasarap. Sigla nitong inaalok sa bawat dumadaan, kahit mainit ang araw at tumatagaktak na ang pawis ng dalaga, hindi nito alintana ang hirap. Ang sipag ng babaeng yan, sambit ng kanyang driver na si Tio Emilio, na noon ay pumasok na sa driver's seat. Ngumiti si Don Pablo, hindi inaalis ang tingin kay Divina. "Oo nga, Ben. Bibi, bilib nga ako dyan eh. Hindi lahat ng tao kaya ang ginagawa niya. Bukod sa masipag, magalang din siya. Kaya nga gusto kong makatulong sa kanya." "Tutulungan po ba ninyo siya, Don Pablo?" "Paano niyo po siya tutulungan?" tanong ng driver. Hindi sinagot ng matanda ang driver. Sa halip, kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. "Hello, Lydia Reyes. Napapansin niyo ba itong isang staff ng isang butik na nagbebenta ng mga kakanin dito sa parking lot?" Bungad ni Don Pablo sa tagapamahala niya rito sa shopping mall. "Ah, yan po ba, Don Pablo?" "Opo, napapansin nga po namin yan na tuwing break time siya nagbebenta dyan." "Sorry po, hindi namin sinisita kasi naawa naman po kami eh." Ang sipag pa naman, paliwanag ni Lydia Reyes mula sa kabilang linya. Ayaw niyo po bang nagbebenta siya dyan? Pagsasabihan ko po agad siya para hindi." "Lydia Reyes, simula ngayon, inuutos ko na. Huwag niyo siyang sisitahin kahit magtinda siya dito. Tuwing break time lang naman kaya hindi maapektuhan ang trabaho niya. At saka wala naman siyang ginagawang masama. Ayokong pigilan niyo siya. Nagkakaintindihan ba tayo?" tanong ni Don Pablo. "Opo, Don Pablo. Sasabihin ko agad yan sa management," sagot ng driver. Siya, mabuti. Kapag nalaman kong may sumita sa inyo,
Kayo ang isisi ko sa trabaho, banta ng matanda bago binaba ang tawag. Ano po bang meron sa babaeng yan, Don Pablo? Bakit po ang ganyata ng loob nyo sa kanya, usisa ng driver? Mahabang kwento, pero tinulungan kasi ako niyan at napahanga ako sa kabaitan niya. Sa totoo lang, nakikita ko kasi sa kanya si Catalina Manalo, sagot ni Don Pablo. Napatango-tango na lang ang driver at hindi na nagsalita pa. Si Catalina Manalo kasi ang apo ni Don Pablo, na kapatid ni Ricardo, na ngayon ay payapa nang natutulog, ngunit wala nang gisingan. Muling ibinalik ni Don Pablo ang tingin kay Divina, na ngayon ay may kausap na customer at masiglang pinapaliwanag ang mga paninda. Halatang halata ang saya sa mga kilos nito, kahit na hindi pa ubos ang kanyang paninda. Tahimik lang na napangiti si Don Pablo habang pinapanood niya si Divina. Divina de Aces, where are you? Isang araw, habang abala si Divina sa paglalagay sa paper bag ng mga pinamili ng customer nila, biglang pumasok ang floor supervisor na si Glenda Cruz sa loob ng kanilang butik na hinahanap siya. Sa itsura nito, mukhang hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Ma'am, ako po si Divina. Ano pong meron? Tak ang tanong niya, napahinto sa ginagawa. Ah, ikaw pala yun. Pinapatawag ka ni Don Pablo sa management office. May di-discuss daw sa'yo, sabi ng floor supervisor. Pwede po bang malaman kung saan yun? Tanong ni Divina. Sa 6th floor yun, katabi ng admin office. Malapit sa elevator. Restricted area yun, pero sabihin mo lang na pinapapunta ka roon ni Don Pablo, paliwanag ng floor supervisor. Ikaw munang bahala dito, Glenda Cruz. Ha? Babalik din naman siguro ako agad, palam ni Glenda Cruz sa bago niyang kasamahan na pumalit kay Cecilia. Ano kayang nagawa ko? Bakit kaya ako pinapatawag? Hindi naman siguro ako tatanggalan ng trabaho, no? Wala naman yata akong nagawang mali. Wala ba talaga? Tanong ni Divina sa sarili habang umaakyat sa ika-6 na palapag ng building. Hindi maalis ni Divina ang kabang nararamdaman sa kanyang dibdib, nakatingin siya sa screen ng elevator habang umaangat ito. Napailing pa siya ng bahagya habang sinusubukan na alisin ang mga negatibong iniisip. Pagdating niya sa opisina, naroon na si Don Pablo at nagulat pa siya nang makita si Ricardo. Matikas ito, may seryosong aura, at nakakross ang mga braso nito sa may bandang dibdib. Mabuti naman at nandito ka na rin, Divina, bati ni Don Pablo nang makita siyang pumasok. Nilinggan siya ng binata at bahagyang nag-angat ng kilay, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Magandang hapon po, pinapatawag niyo raw po ako, magalang na bati ni Divina habang yumuyuko. Mayo siya sa gilid. Pakiramdam niya'y nasa gitna siya ng isang pagsusulit. Maupo ka muna, Divina. Huwag kang mahiya, sabi ni Don Pablo habang tinuturo ang upuan sa tapat ng mesa nito, nakatapat ng inuupuan ni Ricardo. Napatingin muna si Divina kay Ricardo. Tumango ito sa kanya bilang senyales na sumunod na lang siya. Kaya naman, kahit may pag-aalinlangan, umupo siya ng maayos. Don Pablo, may kailangan po ba kayo? May nagawa po ba akong mali? Dahil po ba ito sa pagbebenta ko tuwing break time? Tanong ni Divina, kabado. Huwag kang kabahan, wala kang ginawang masama, Divina. Sa katunayan, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay na mahalaga para sa akin, mabilis na tugon ng matanda, kaya natigilan siya sa pagtatanong. Siya naman pala ang gusto niyong kausapin, Lo, sagot ni Ricardo. Bakit kailangan pong nandito rin ako? Tanong ni Divina. Kasi, pareho kayong may kinalaman sa sasabihin ko, sagot ni Don Pablo. Nagkatinginan sina Divina at Ricardo ng sandaling iyon, parehong nagtataka kung saan papunta ang usapan na ito. Divina, Ricardo, aminin man natin o hindi, malapit na akong mawala sa mundo, kaya ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Panimula ni Don Pablo habang tinataas ang isang sobro mula sa drawer ng kanyang mesa. Lolo naman huwag niyo pong sabihin yan, mabubuhay pa kayo ng matagal. Okay, mabilis na kontra ni Ricardo. Umiling naman ang matanda, gusto kong malaman yung dalawa na iniisip ko na kayo ang magiging tagapagmana ng lahat ng naipundar ko sa buong buhay ko, sagot ni Don Pablo. Bakit po kasama ako? Hindi naman po ako parte ng pamilya, kontra ni Divina. Hindi niya alam kung magugulat ba siya o matatawa. Ano po bang plano niyo, Lo? Tanong ni Divina, habang si Ricardo naman ay kampante lang, pero may bahagyang kunot sa noo nito. Ganito kasi yan, Divina.
Ikaw ang nakikita kong babae na karapat-dapat. Para sa apo ko po. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Divina. Gusto kong ikaw ang mapang-asawa ni Ricardo, diretsong sabi ni Don Pablo, na ikinagulat ng dalawa. Ha, sabay na sambit nila, Divina at Ricardo, sabay tingin sa isa't isa. Joke ba to, Lo? Bakit niyo naman po ako ipapakasal sa babaeng hindi ko naman kilala at hindi ko naman mahal? Ang unang nagreklamo si Ricardo. Oo nga po, hindi naman po yata tamang ipagkasundo nyo kami. Tsaka alam nyo naman po na wala sa isip ko ang pag-aasawa. Ni girlfriend nga po, wala ako sabi ni Divina. Ganon din po ako, wala akong naging boyfriend since birth, kaya wala po akong alam sa ganyan. Kulang po ang inaasahan ng pamilya, dagdag ni Ricardo. Itinaas ng matanda ang isang kamay nito at huminto muna sila. Sandali, pakinggan nyo muna ako. Gusto ko lang makita kang may katuwang sa buhay bago ako mawala sa mundo. Ayokong iwan ka ng mag-isa. Gusto kong mawala ako sa mundo na panatag ako. At Divina, sa kabaitan mo, sa sipag mo, at sa respeto mo sa mga tao, alam kong ikaw ang tamang tao para sa apo ko, pahayag ni Don Pablo. Hindi ko po yata kayang magpakasal sa apo nyo. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka sabi ko naman ho sa inyo na huwag muna kayong mag-isip ng ganyan. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Tingnan nyo nga po ang sarili nyo, ang lakas-lakas nyo pa, pahayag ni Ricardo. Ngunit muli siyang pinutol ng matanda. Alam kong tatutol kayo pareho, kaya napaghandaan ko na yan. Wala rin akong sinasabing magpakasal kayo agad-agad. Kaya naman may naisip akong challenge kung paano natin ito mareresolba. Anong challenge po? Usisa ni Divina, kinakabahan. Kinukutuban ako ng masama sa challenge na yan, Lo. Walang masama dito. Bibigyan ko lang naman kayo ng 1 linggo. Kailangan nyo lang manirahan sa isang bahay na parang mag-asawa. Kung saan hindi kayo pwedeng lumabas. Walang pwedeng umatras kapag nagsimula na. Sa loob ng 1 linggo, gusto kong malaman kung may posibilidad kayong mahulog sa isa't isa. Kapag nangyari yun, magpapakasal kayo. Pero kung hindi ko na kayo pipilitin. At para hindi mo alalahanin ang trabaho mo habang nasa bahay ka, Divina, kinausap ko na ang manager mo at magbibigay din ako ng cash sa'yo. Para kahit hindi ka magtrabaho, may kinikita ka pa rin. Pero iniisip ko pa kung kalahati o 1 milyon. Napanganga si Divina matapos marinig ang matatanggap niyang kalahating milyon. Palang, ang laking pera nun, bulong niya sa sarili, habang si Ricardo naman ay nanatiling nakatingin lang sa matanda. Lo, seryoso ka ba dito? Willing ka talagang magbigay ng 1 milyon para lang sa challenge na to? Tanong nito, tila hindi makapaniwala. Oo naman, Ricardo. Wala kang magagawa. Ako ang nagdesisyon. Gusto kong subukan nyo muna ito bago kayo tumanggi sa lokong kasal. Gaya ng sabi ko, ayokong mamatay nang hindi nakikitang masaya ka, apo. Bigyan nyo ako ng kapayapaan sa kabilang buhay. At magtatampo talaga ako sa inyong dalawa kapag pati sa challenge ko ay tumanggi kayo, wika ng matanda, na tila kinukonsensya sila. Matapos yun, binalot muna sila ng ilang sandali ng katahimikan. Pare-parehong malalim ang iniisip. Ikaw muna ang tatanungin ko, Divina. Papayag ka ba o hindi? Tanong ng matanda sa kanya. Napaisip lalo si Divina. 1 linggo sa iisang bahay kasama ang binatang ito. Alam kong hindi ito magiging madali. Pero sayang naman ang cash prize kung tatanggi ako. Sa totoo lang kasi, malaking tulong yun sa pamilya ko. Kausap niya sa sarili, sa pamamagitan ng kanyang isip, bago siya muling nagangat ng tingin sa matanda. Hindi po ba talaga pwedeng lumabas ng bahay? Tanong muna niya kay Don Pablo bilang paninigurado. Hindi. 1 linggo lang naman, hindi mo kailangang mag-alala dahil may sapat kayong stock ng pagkain. Sobra-sobra pa nga para sa 1 linggo, sagot ng matanda. Napabuntong hininga si Divina. Sa totoo lang, wala siyang nakikitang talo rito. 1 linggo lang naman, kaya niya naman yun. Kaya kahit kabado, tumango siya. Sige po, pumapayag po ako. Napatingin si Ricardo sa kanya matapos ang kanyang naging desisyon. Malakas na talaga ang kutob nito, napayag si Divina. Dahil kung siya rin ang aalukin ng ganong kalaking halaga, ay di hamak na hindi rin siya tatanggi. Ngumiti naman si Don Pablo, na halatang masaya sa naging pasya niya. Mabuti naman. Kung ganyan, so ikaw, Ricardo, anong desisyon mo? Kung pumayag na siya, payag na rin ako. Lo,
Total alam ko namang hindi kami magkakagustuhan ng ganun kabilis, kampanteng sagot nito. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ng matanda. Kung ganun, maghanda na kayo dahil bukas na bukas din kayo ay magsisimula na. Kinabukasan, pagdating nila sa bahay na ipapagamit sa kanila ng matanda, kapwa sila walang iMac. In fairness, mukhang magiging sulit din ang pagstay namin dito, bulong ni Divina sa sarili habang inilalapag ang kanyang bag sa sofa. Maya-maya'y sabay silang napatingin sa pinto nang marinig nilang sumara ito. Lumapit doon si Ricardo at nang pihitin nito ang doorbell, hindi mabuksan ang pinto. Mukhang nilock na nga, kami masyado talagang naninigurado si Lolo, sabi ni Ricardo. Umakyat na si Ricardo sa itaas nang hindi man lang kinakausap o kahit lingunin man lang si Divina. Ay, wala rin. Napakasuplado talaga ng lalaking to, bulong ni Divina habang sinusundan ng tingin ang binata na naglalakad paakyat. Umiling na lang siya at tumuloy sa kusina para tingnan ang stock ng pagkain. Ayos rin si Lolo talagang isang kwarto lang ang meron dito. Gusto niya yata talagang pagtabihin kaming matulog sa iisang kama, sumit ni Ricardo sa kawalan pagkaakyat sa kwarto. Basta na lang niya itinapon ang sarili sa kama. Maya-maya, habang nasa kusina si Divina, naramdaman niya ang presensya ni Ricardo na bumaba mula sa itaas. Hindi niya ito pinansin at ganon din ang lalaki. Kinuha lang nito ang isang bote ng tubig sa refrigerator, uminom, at muling umakyat. Wala man lang palitan ng tingin o kahit simpleng pagbati. Sa buong araw na iyon, ay pareho silang nag-iiwasan, ni hindi sila nagkasabay kahit sa pagkain man lang. Para silang hangin lang sa isa't isa. Si Ricardo, maghapon lang na nanunood ng TV, habang si Divina ay hindi malaman kung ano ang gagawin at hindi siya mapakali sa isang tabi. Nang kinagabihan, pumasok na si Ricardo sa kwarto habang si Divina ay naiwan sa sala at hindi nito magawang umakyat. Grabe naman yung lalaking yun. Akala mo kung sinong napakabait nung una naming pagkikita, pero suplado rin pala sa bagay. Ayos lang naman, hindi rin naman ako interesado sa kanya, ani Divina sa sarili habang pabalik-balik na naglalakad sa sala. Pero saan pala ako matutulog? Iisa lang ang kwarto, tapos nandun na si Ricardo. Nakakahiya naman kung aakyat ako roon, tapos tatabi ako sa kanya, napaisip siya habang patuloy pa rin sa paglalakad-lakad. Ngunit natigilan siya habang nakatitig sa sofa. Sige na nga, dito na lang ako matutulog. Sanay nga ako sa banig, dito pa kaya, inayos na niya ang mga throw pillow at humiga. Kaso, ang lamig dito. Sana patulugin pa rin ako kahit majino. Si Ricardo naman, nakahiga na rin sa kama habang nakatingin sa ceiling. Hindi rin kasi siya pinayagan ng lolo niya na magdala ng phone, kaya hindi siya makapag-social media na pampaantok niya. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Hindi ba siya aakyat dito? Bakit ang tahimik niya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Anong pakialam ko? Mas okay nga yun Bahala siya dyan, basta matutulog na ako. Pinilit ni Ricardo na matulog, ngunit lumipas na ang kalahating oras, ay dilat na dilat pa rin siya. Sinubukan niyang pumikit. Lumipas muli ang kalahating oras, pero hindi pa rin siya nakatulog. Nasa isip niya pa rin si Divina at hindi siya pinatulog ng konsensya niya. Nasa na ba kasi siya? Para naman akong ginalit nito Bumangon si Ricardo at napipilitang lumabas mula sa kwarto. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan para hindi gumawa ng ingay. Bukas na bukas pa yung mga ilaw dito. Hindi pa ba siya matutulog? Tanong niya sa sarili, ngunit natigilan siya nang makitang dalaga sa sofa. Tulog na pala ito at halos yakapin na ang tuhod dahil sa lamig. Kaya pala wala siyang kaingay-ingay, dahil tulog na siya. Dahil dito, muling umakyat si Ricardo sa kwarto. Pagbaba niya, may dala na siyang kumot. Maingat niyang ikinumot kay Divina para hindi ito magising. Ngunit nang mapatingin siya sa mukha nito, agad siyang napahinto at napatitig sa maamong mukha ng dalaga. Ang swerte mo naman, dahil nakuha mo kaagad ang tiwala at puso ni Lolo. Bihira din siyang huminga sa ibang tao, kaya alam kong may kakaiba nga sa'yo, napahinto si Ricardo sa kanyang naiisip, nang biglang gumalaw ang dalaga. Bago pa man siya makita nito, kaagad na siyang umakyat sa kwarto. Kinabukasan, nang magising si Divina, agad niyang napansin ang kumot. Saan galing? Hindi kaya si Ricardo ang nagkumot sa akin? Tanong niyang naguguluhan. Pagpunta niya sa kusina, nagulat siya nang makitang naroon na ang binata, gaya kahapon. Ay,
hindi pa rin siya nito inimik, na para lang siyang dumaang hangin. Ah, Ricardo, ikaw bang nagkumot sa akin kagabi? Si Divina nang naglakas loob na magtanong matapos niyang maalala. Tumingin si Ricardo sa kanya saglit, nag-isip bago umiling. Hindi, no. Nakatulog din ako kaagad kagabi. Hindi ko nga alam na dyan ka sa sofa natulog. Ngayong umaga ko lang din napansin. Saan pala yun galing? Wala naman akong kumot pagtulog ko, kaya nga lamig na lamig ako. Tapos tayong dalawa lang naman dito. Anong malay ko, basta hindi ako. Baka naman multo ang may gawa nun, kasi naawa sa'yo. O kaya naman ay may pinapanta dito si Lolo habang tulog tayo, tapos kinumutan ka, sabi ni Divina. Sa bagay, pwede nga yung pangalawa, pero ang tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa multo, puna ni Divina, na nagpipigil ng tawa. Huwag mong gawing biro yan. Heto, nagluto ako ng almusal, kumain ka na. Iniwan lang ni Ricardo ang pagkain sa mesa at naglakad na ito palabas ng kusina. Salamat, pahabol na sigaw ni Divina, pero tuloy-tuloy lang ang binata at walang iniwang kahit anong salita. Nak naman, nagluto rin siya ng para sa akin. In fairness, thoughtful naman pala siya. Matapos mag-almusal, bumalik na si Divina sa sala. Kinuha niya ang wales para maglinis habang si Ricardo ay tahimik lang na nakaupo sa sofa. Ah, Ricardo, ano bang trabaho mo? I mean, bukod sa pagiging apo ni Don Pablo, nilinggan siya ng binata at saglit itong natawa. Parang ang dating mo naman, wala akong ginagawa sa buhay. Hindi naman sa ganun, curious lang ako. Bukod kasi roon, wala na akong ibang alam tungkol sa UE, depensa ni Divina. Napahinto pa siya sa pagwawalis. May sarili akong negosyo, import-export ng mga produkto. Ikaw, bukod sa pagiging sales lady mo, ano pa? Natigilan saglit si Divina. Tuwing break time, nagsa-sideline ako sa paglalako ng mga kakanin sa parking lot ng shopping mall para may dagdag kita. Alam mo na, breadwinner kasi ako ng pamilya. Talaga, alam ba yan ni Lolo? Wala bang sumita sa'yo? Hindi ko alam pero wala namang sumisita sa akin. Nung ipinatawag nga tayo sa management office ng Lolo mo nun, namukan ko yung isang empleyado doon na bumili rin sa akin nun. Kaya siguro alam nila, at hindi naman ako pinagbawalan. Sunod-sunod na tumango ang binata. Ang sipag mo pala talaga. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol doon. Probably, may alam si Lolo doon at sinabihan niya ang mga staff na pabayaan lang si Divina. Now I know kung bakit napahanga si Lolo ng babaeng to, saad ng binata sa kanyang sarili. Matapos yun, binalot na naman sila ng katahimikan. Sa pangalawang araw nila bilang lang sa daliri kung ilang beses silang nag-usap. Sa pangatlong araw naman, unti-unti nang nagbago ang kanilang samahan. Nagsimula nang maging mas magaan ang kanilang usapan. Habang nag-aayos sa sala si Divina, dumaan si Ricardo na muntikan pa nitong mabitawan ang hawak-hawak na basong may lamang tubig, ngunit natapon sa sahig ang halos kalahati ng laman nun. Oops, sorry, hindi ko sinasadya, sabi ni Ricardo habang kumakamot sa ulo. Napahinto si Divina sa ginagawa. Nako, napaka-clumsy mo naman. Ikaw ha, hindi nga kita nakikitang gumagawa ng gawaing bahay, nagkakalat ka pa, biro ni Divina habang dinadampot ang basahan. Oh, ako na magpupunas. Akin na yung basahan, hindi ako tama. Dok, baka isumbong mo pa ako kay Lolo na ginagawa kitang katulong dito, natatawa niyang sagot nito. Ngayon nga pala, curious lang ako. Bakit hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong ni Ricardo habang nagpupunas ng sahig. Uy, interesado siya sa akin. Bawal bang magtanong lang? Pasalamat ka kinakausap pa kita. Kung hindi lang ako bored, hindi talaga kita papansinin, sagot ni Divina. Ang sanggit naman nito. Binibiro lang kasi ang totoo niyan, hindi ko pa priority yun. Nasabi ko naman sa'yo na breadwinner ako. Hindi ba? Pasan-pasan ko kasi ang responsibilidad sa pamilya. Pero hindi ako nagrereklamo doon ha. Pareho kasing may sakit ang mga magulang ko, lalo na si Papa na nabulag na. At ako na lang ang maasahan nila dahil bata pa ang mga kapatid ko. Grabe, pwede na palang pang make life story mo no, giit ni Ricardo. Bakit pa mag-make? Ngayon pa nga lang para na tayong nasa Pinoy Big Brother, pero lolo mo ang gumaganap na kuya, natapos na sabihin ni Divina. Pareho silang natawa. Ikaw, bakit wala kang girlfriend? Usisa niya sa binata.
Wala pa akong nakikitang deserving, diretsong sagot ni Ricardo. Wow, ang taas ng standards mo ah. O baka naman hindi nakikita ng mga babae na deserving ka para sa kanila, pabirong balik ni Divina. Nagkakandara pa nga sila sa akin eh. Ang yabang. Grabe, hindi ko kinakaya ang hangin mo. Walang sinabi ang aircon habang lumilipas ang mga oras. Mas lalong nagkomportable sila sa isa't isa. Mas dumadalas ang tawanan, asaran, at kwentuhan. Sa kabila ng challenge na binigay sa kanila, unti-unting nagiging mas magaan ang atmosphere sa pagitan nila. Lumipas ang mga araw sa ilalim ng isang bubong, at sa bawat oras na magkasama sina Divina at Ricardo, hindi na nila maikakailang nagbabago na ang kanilang tingin sa isa't isa. Si Ricardo, na dati walang pakialam, ngayon ay napapahanga sa dalaga sa pagiging masayahin nito, sa kasipagan, at sa likas nitong kabaitan. Si Divina naman, kahit may pagkainis siya sa una dahil sa pagiging suplado ng binata, hindi na rin maitatanggi na may mga pagkakataong natutuwa siya sa presensya nito. Habang nasa kusina si Divina, naabala sa pagluluto ng ulam para sa hapunan nila. Pumasok rin sa kusina si Ricardo nang naamoy nito ang niluluto ni Divina. Mukhang masarap yung niluluto mo ah, sigaw ni Ricardo habang sinisinghot ang hangin. Kagulat ka naman. Specialty ko kasi to, kaya ito ang pinagmamalaki ko. Naisip kong ipatikim to sa'yo at sinisigurado kung hindi ka magsisisi dito, tugon ni Divina. Baka naman sobrang tiwala mo sa sarili mo, tapos palpak naman pala, pa-taste nga para makasigurado, kontra ni Ricardo. Kumuha ito ng kutsara at sumandok sa niluluto ni Divina. Susubo na sana ang binata, ngunit napaso ito, kaya napaatras siya, dahilan para mahulog sa sahig ang isang piraso ng karne. What the? Ang init, malamang, ikita mo namang may apoy pa nga ang stove, kontra ni Divina, kaya pareho silang natawa. Akin na nga yung kutsara mo, siya na ang sumandok ng karne. Pagkatapos, inihipan niya ito. Nakatitig naman sa kanya ang binata habang ginagawa niya yun. Ayan, tikman mo na. Hindi na to mainit. Tinapat niya ang kutsara sa bibig ni Ricardo at dahan-dahan naman itong sumubo. Habang ngumunguya, hindi sinasadyang magtagpo ang kanilang mga mata. Kaagad na umiwas si Divina ng tingin. Ah, ano, masarap ba? Tanong niya habang nagkukunwari na hinahalo ang niluluto. Oy, ang sarap nga. Pwede ka na mag-asawa. Muli silang nagkatitigan. Tila iba ang naging dating kay Divina nang sinabi ni Ricardo. Sabi ko naman sa'yo eh, sagot ni Ricardo. Tara, luto na, kain na tayo, alok niya. Mabilis siyang kumilos at nilagay sa mangkok ang ulam. Uy, ba't ganyan ka pa ring makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Puna ni Divina sa binata. Dahil hindi ito kumilos man lang, humiling si Ricardo at bahagyang ngumiti. Wala, na-realize ko lang na parang iba ka talaga, natigilan si Divina. Ano naman? Anong ibig mong sabihin sa iba? Wala, kumain na lang tayo, sagot ni Ricardo. Hoy, ano nga, huwag mo na akong pinag-o-overthink. Wala nga, sabay tumungo na ito sa mesa. Ang daya, kung ano-ano pa kasing pinagsasabi mo. Sabihin mo na lang kasi para matapos na to, sabi ni Divina. Sige ka, kapag hindi mo. Ayan, ang daldal mo kasi. Natigilan si Divina sa pagsasalita matapos siyang subuan ng binata ng tinapay. Tinawanan pa siya nito. Oras na para matulog, pagsapit ng gabi, nagkasalubong ang dalawa sa hagdan. Ricardo, salamat ha, kasi naisipan mo magpalit tayo ng higaan. Kahit papaano, gentleman ka rin pala, pabirong sabi ni Divina, bitbit niya ang kumot na gagamitin niya sa kama. Wala yun, nakukonsensya rin ako na ikaw natutulog sa sofa eh. Ako, onong lalaki, sagot naman ni Ricardo na pahintuin sa paglalakad. Bakit kasi hindi na lang tayo magtabi sa kama eh? Pwede naman tayong maglagay ng harang sa pagitan nating dalawa para hindi tayo magkailangan, suhestyon ni Divina. Sigurado ka, ayos lang yun sa'yo. Baka kasi hindi ka makatulog, tanong ni Ricardo. Oo nga, ayos lang yun sa akin. Tulog mantika naman ako, biro ni Divina, kaya napahagikik si Ricardo. O sige, kung yan ang gusto mo. Paunahan na lang tayo kung sinong may pinakamalaking pwesto, nang sabihin nyo ng binata, nagunahan sila sa pag-akyat sa hagdan. Pilit silang naghahari, ang isa sa kanila kaya ng sandaling yun ay tawa sila ng tawa.
Ngunit habang umaakyat si Divina, biglang dumula sa ikalawang baitang ng hagdan ang paa niya. Ah, sigaw niya, pero bago pa siya tuluyang bumagsak sa sahig, mabilis siyang nasalo ni Ricardo, kaya napayakap siya rito habang hawak siya sa likod ng binata. Nasa ganun silang posisyon nung magtama ang kanilang mga mata at napansin ni Divina kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Pareho silang napalunok at tila huminto ang mundo nila ng ilang sandali. Ramdam niya ang init ng hininga ni Ricardo sa kanyang mukha, habang ang binata naman ay hindi makapagsalita at nakatitig lang sa mga mata niya ng diretso. Thank you, ayos lang ako, mahinang sabi ni Divina, dali-daling itinayo ang sarili habang umiiwas ng tingin. Bumitaw na si Ricardo sabay hakbang paatras. Sige, ikaw na lang ang maunang umakyat, sumunod naman kaagad si Divina. Habang umaakyat ay napahawak siya sa dibdib niya. Ano ba yun, Divina? Bakit parang ang lakas ng tibok ng puso mo? Tanong niya sa sarili. Nang nasa kama na ang dalawa, pareho silang tahimik. Si Divina ay nakatagilid, paarap sa binata, habang si Ricardo naman ay nakatihaya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip nilang dalawa ang eksenang yun. Ha, nakakainis. Bakit hindi siya mawala sa isip ko? Reklamo ni Divina. Napapikit na lang siya. Ngunit naaalala niya pa rin kung gaano kalapit ang mukha ni Ricardo sa kanya kanina. Tama pa ba to? Ang nangyayari sa akin, naglapit lang naman ang mga mukha namin. Just a simple thing. Why am I feeling like this? Why is my heart beating so freaking fast? Tanong din ni Ricardo sa kawalan. Wala, totoo, nag-o-over lang ako. Bigla lang ako sa nangyari kaya ganito ang reaksyon ko. Oo, ganun nga yun. I'm just being so paranoid. I shouldn't overthink over this little thing, habang patuloy ang kanilang panatili sa iisang bahay, mas lalo silang naging komportable sa isa't isa na hindi nila namamalayan. Dumadalas din lalo ang kanilang kwentuhan at mga biroan na nauuwi sa tawanan. Hanggang sa isang gabi, sabi ni Divina, hindi ko talaga kinakaya ang lolo mo eh. Parang talaga tayong nasa PBB. Habang nasa sala sila, magkatabi sa sofa habang nagkwekwentuhan, ganon talaga yun. Siguro gusto na lang nilang libangin ang sarili kaya kung ano-ano nang iniisip, sagot ni Ricardo, nakangiti. Mabuti na lang talaga kinausap mo rin ako. Akala ko mababaliw ako rito kung kakausapin ko lang ang sarili ko sa loob ng 1 linggo eh. Siyempre, dinadaldal mo rin kasi ako. Tsaka, maayos ka namang kasama. At ano? Natigilan si Ricardo sa gustong sabihin. Nag-alangan ito bigla. Uy, ano yun ha? Ano? Sabihin mo na, pamimilit ni Divina habang niyuyugyog ang balikat ni Ricardo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko. Pero, pwede ba kitang halikan? Natigilan si Divina sa kanyang narinig. Napakurap-kurap lang siya at hindi nakapagsalita sa puntong iyon. Nagkatitigan sila. Unti-unting lumapit si Ricardo. At bago pa man makapagsalita si Divina, dahan-dahan nang dumampi ang labi ng binata. Hindi siya makagalaw. Hindi niya rin malaman kung bakit hindi siya makatanggi hanggang sa napapikit na lang siya at kusang humalik pabalik. At sa unang pagkakataon, tuluyan silang naghalikan na puno ng damdaming hindi nila maintindihan. Pagkatapos ng halik na yun, unti-unting napadilat si Divina. Pareho silang nagkatinginan, parehong gulat sa nangyari, at halata ang kaguluhan sa kanilang mga mata. Anong ibig sabihin nito, Ricardo? Nanginginig pa ang boses niyang tanong. Hindi ko rin alam, pero isang bagay lang ang nasisiguro ko. Kinain ko rin ang mga nasabi ko noon kay Lolo, gaya ng ano na hindi ako magkakagusto sa'yo sa loob ng 1 linggo lang. Ibig sabihin ba nun, gusto mo na ako? Hindi siya sinagot ng binata. Kaya nung gabing yun, wala ni isa sa kanilang nakatulog. Pareho nilang iniisip ang nangyari at pareho nilang tinutukoy kung ano ba talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hapon ng huling araw ng challenge, magkatabi sa sofa sina Divina at Ricardo habang tahimik na ninanakawan nila ng tingin ang isa't isa. Paano ba yan? Ito na ang huling araw ng challenge sa atin ni Lolo, basag ni Ricardo sa katahimikan. Oo nga eh, parang ang bilis nga lang ng mga araw. Hindi ko na lang din namalayan. Pero saglit na napahinto si Divina at inilibot ang tingin sa paligid. Parang nasasanay na yata ako sa bahay na to. Kahit sandali lang tayong nagstay, feeling ko mamimiss ko onong bahay na to. Ngumiti si Ricardo. Alam mo, sa totoo lang,
hindi ko rin in-expect na magiging ganito kahirap ang huling araw natin. Kasi nung una, parang gusto ko agad umuwi, pero ngayon, parang ayaw ko nang umalis dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ng maayos, pero kasi natutunan kitang magustuhan sa loob ng maikling panahon na magkasama tayo dito. Naramdaman ko yung sinasabi nila lolo. Tama siya, ibang klase ka nga. Natigilan si Divina, napakurap-kurap siya habang iniintindi ang bawat salitang binibitawan ng binata. Kung ganun, anong desisyon mo mamaya, kapag kaharap na natin si lolo? Natigilan si Divina noong biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Don Pablo. Kumusta? May napansin ba kayong pagbabago sa pagitan niyong dalawa? Tanong ni Don Pablo habang lumalapit. Nagkatinginan muna ang dalawa. May nagbago ng ulo si Ricardo, ang unang nagsalita. Mukhang natanggap na nito ang kanyang pagkatalo. Ganon din po ako, segunda ni Divina. At ano ang mga pagbabagong yun? Usisa ng matanda, halatang sabik malaman ang sagot. Ang totoo niyan, tama po kayo. Hindi ko na kayang itanggi na nahulog na ako sa kanya. At kahit tapos na ang challenge, gusto ko pa ring makasama si Divina. Ayoko magpanggap sa nararamdaman ko. Gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Malawak na napangiti ang matanda bago ito napatingin kay Divina. Ikaw naman, Iya, anong masasabi mo, Don Pablo? Hindi ko rin po may pagkakaila. May nararamdaman din ako para sa apo ninyo, at hindi lang ito simpleng pagkagusto o paghanga. Totoo po ang nararamdaman ko. Ibig bang sabihin yan, handa na kayong magpakasal, gaya ng nasabi ko noon? Kung pwede po sana, gusto ko pong mas kilalanin pa si Ricardo. Alam ko pong mahalaga sa inyo na magpakasal kami, pero sa tingin ko po, mas maganda kung masigurado muna namin ang desisyon namin. Ayoko po sanang magmadali, tama po si Divina, ayaw naman po naming magpakasal na hindi pa handa. Para po kaming sumabak noon sa gyera na walang armas, pagsang-ayon ni Ricardo. Natahimik si Don Pablo ng ilang saglit. Maya-maya ay gumiti rin ito ng maluwag. Aba, tama naman ang iniisip ninyo. Hindi masama ang maghintay hanggang sa dumating kayo sa puntong handa na kayong dalawa. Hindi ko naman kayo mamadaliin kung yun ang nanaisin nyo. Basta ang mahalaga ngayon, hindi ako nagkamali sa naging pasya ko, dahil alam kong mahuhulog kayo sa isa't isa nang hindi nahihirapan. Matapos ang araw na yun, bawat araw ay sinulit ng dalawa. Sa tuwing sila'y magkasama, ginawa nila ang lahat ng paraan para mas makilala nila ang isa't isa at mas sigurado ang kanilang nararamdaman. Pagkalipas ng 6 na buwan, mas lalong napalapit sina Ricardo at Divina. Hindi sila nagmadali sa proseso ng kanilang relasyon, ngunit kita sa kanilang mga mata na mas lumalim pang nararamdaman nila sa isa't isa. At hindi maitatangging masaya sila sa anumang namamagitan sa kanila ngayon. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik na naglalakad sila sa tabi ng sa Manila Bay, huminto si Ricardo at marahang hinawakan ng kamay ni Divina, pinipigil ang kaba sa kanyang dibdib. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng sandaling yun. Divina, sambit nito sa pangalan niya, bahagyang nanginginig ang boses ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Totoo, hindi perpekto, pero gusto kong malaman mo na handa na ako. Bahagyang natigilan si Divina. Anong ibig mong sabihin? Handa ka na sa ano? Tanong niya. Halatang nagtataka, ngunit nahalata niya ang seryosong ekspresyon ng binata. Huminga ng malalim si Ricardo, tila inaayos ang lahat ng emosyon sa puso niya. Nung una, aaminin kong wala akong pakialam sa'yo. Aaminin kong hindi ko gusto ang presensya mo, pero habang lumilipas ang mga araw na mas nakikilala ko ang totoong ikaw, na-realize kong wala akong ibang gustong gawin kundi ang alagaan ka, ipaglaban ka, at mahalin ka sa bawat araw ng buhay ko. Ayokong sayangin ang oras, Divina, kaya handa na ako. Handa na akong mahalin ka ng walang hanggan. Matapos yun, kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng suot na jacket. Binuksan ito, at sa loob ay naroon ang isang singsing na kumikinang, may maliliit na diamante sa gitna. Divina de Aces, napaluhod ito, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Gusto kitang makasama sa bawat araw, sa bawat ngiti mo, sa bawat luha mo, at sa bawat tagumpay at pagkabigo na darating sa atin. Will you let me love you for the rest of our lives? Papayag ka bang maging asawa ko? Papayag ka bang ibahagi ang buhay mo sa akin habang buhay? Nanginginig si Divina, tuluyang natangay ng damdamin.
Hindi niya napigilan ang mga luhang damaloy sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang bawat salita, bawat emosyon sa boses ng binata. Makalipas ang ilang sandali, tumango siya ng mariin at ngumiti. Oo, Ricardo, oo. Pumapayag akong maging asawa mo at handa rin akong ibigay ang buong puso ko sa'yo. Yes. Tumayo si Ricardo at sinuot ang singsing sa daliri ni Divina. Bagay na bagay sa'yo, may soon-to-be Mrs. Jimenez. Hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na may kasal tayo. Ganon din ako, Ricardo. Soon-to-be my husband. Matapos yun, nagyakapan silang dalawa. Tagos hanggang puso ang saya na nararamdaman nila sa mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ng ginanap ang kasal nila sa isang napakalaking simbahan. Sa isang tabi, nakangiti si Don Pablo habang pinapanood ang kanilang pag-iisang dibdib. Huwag ka nang mag-alala, bulong ni Don Pablo habang nakatingala. May bahid ng mga luha ang nangingilid sa mga mata nito. Natutupad ko ang pangako ko sa iyo na hindi ko hahayaang mag-isa ang kuya mo, na kahit mawala ako anumang oras sa mundong ito, may makakasama siya hanggang sa pagtanda, na alagaan siya at mamahalin, gaya ng pagmamahal mo sa kuya mo. Sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. At pinapangako ko, hindi na magtatagal, ay magkakasama na rin tayo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang bagay ang naging malinaw, hindi sukatan ng ating pagkatao ang damit na suot o ang kayamanang taglay sa isang mundong puno ng panlabas na panghuhusga. Minsan nakakalimutan nating tingnan ang higit na mahalaga. Iyon ang puso, ang pagkatao, at ang tunay na halaga ng isang tao. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa halaga ng kasuotan kundi sa kabutihang loob. Ang dignidad ay hindi nabibili ng pera kundi naipapakita sa respeto at pagnawa sa iba, sapagkat mayaman man o mahirap, lahat tayo'y pantay sa ilalim ng iisang langit. Kaya sa susunod na makasalubong tayo ng isang taong hindi naaayon sa ating pamantayan ng karapat-dapat, tandaan natin na ang tunay na yaman ay wala sa panlabas na anyo kundi sa kabutihang hindi agad nakikita ng mata kundi ng puso. Sa huli, sina Divina at Ricardo ang naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali. Hindi ito isang karerang kailangang tapusin agad kundi isang paglalakbay na dapat pagdaanan ng may tiwala, pasensya, at tunay na pangunawa. Dumaan sila sa pagsubok, sa pag-aalinlangan, at sa mga pagkakataong muntik na nilang bitawan ang isa't isa. Ngunit sa bawat paghihintay at pagharap sa hamon ng buhay, mas napatunayan nilang hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan din ng pagiging handa, ng tamang panahon, at ng matibay na pundasyon. Dahil kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kahit gaano katagal, kahit anong pagsubok ang dumaan, sa huli kayo at kayo pa rin. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.